Kaya ang spoiler ng My Hero Academia Chapter 408 ay sa wakas na ilabas at ito ay nagsimula kay All For One na pinatay si Yuchi sa isang sewer. Ang kanyang katawan ay naglalaho, ang tanging natira ay ang kanyang isang kamay. Ito ay naihayag na binigyan siya ni All For One ng pangalan dahil ang kanyang kapatid ang unang bagay na kanyang tinanggap sa mundong ito. Sa ikalawang pahina ay naipokus kay All For One at sa mata ni Kudo. Habang ang mata ni Kudo ay puno ng emosyon, at nagsisimulang mapuno ng luha, ginagawa ang reflection ng taong pumatay kay Yoichi, at ang mata ni All For One ay buong kulay puti na walang anumang reflection. Si Kudo sa panahon na ito ay wala pang pilat sa kanyang mukha. Sinabi ng narrator na si Yuchi ay pinatay 2 buwan pagkatapos na tumakas kasama si Kudo at ng ikatlong gumagamit. Ilang panahon ang lumipas at si All For One ay nasa isang apartment ng napakataas na gusali, tinitingnan ang kamay ni Yoichi, katulad ng kamay na dala-dala ni Shigaraki, at sinasabing ang quirk na kanyang ibinigay sa kanyang kapatid ay wala na sa kanyang katawan, at ito ay hindi kailanman nangyari noon. Nagsimulang mag-isip si All For One tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari, hanggang sa wakas na pagtanto niya na ang quirk ay marahil na ipasa sa ibang tao. Samantala, ang ikatlong gumagamit na ang kanyang pangalan ay naihayag na Bruce ay sinusuri ang katawan ni Kudo. Si Kudo ay nakakaramdam ng pangingilabot, at tinanong siya ni Bruce kung siya ay hinawakan ni All For One sa panahon ng kanilang laban, pero sinabi ni Kudo sa kanya na ihayag na niya ang resulta ng kanyang pagsusuri sa kanyang katawan. Ito ay lumilitaw na mayroon na ngayong 2 quirk factor ang nasa katawan ni Kudo, ang gearshift at isang napakaliit na quirk. Ito ay halos hindi mahalaga. Ang sumunod na pahina ay napaka-interesante, ipinapakita nito ang 2 bersyon ni Yoichi. Ang isa sa kanyang bersyon ay sinasabing hindi ko maaaring mapigilan ang aking kapatid, tinitingnan lamang niya ang mga tao bilang laruan. At sa isa pa niyang bersyon ay sinasabing ang aking kapatid ay pinanatili akong mabuhay. Kung inaalala lang sana niya ang mga tao, ang kapangyarihang magbigay at kumuha ay maaaring pinakamabuti sa buong mundo. Pagkatapos sina Kudo at All For One ay dumulog sa magkaparehong konklusyon. Sinabi ni Kudo na si Yoichi ngayon ay mabubuhay sa aking loob, habang si All For One ay sinasabing ito ay nangangahulugang siya ay nananatiling umiiral. Pagkatapos makakakita tayo ng isang double-page spread na ipinapakita ang sumunod na ilang dekada ng buhay ni All For One. Si All For One na pinatay si Kudo at Bruce nagsimula ng isang Cold 2, nakilala ang doktor, sinusubukang nakawin ang One For All mula kay Banjo at nabigo, hinati si En sa 2, pinatay si Nana, at pagsira ni All Might ng kanyang mukha. Pero pagkatapos na matalo ni All Might si All For One sa unang pagkakataon, ang doktor ay ninakaw ang kanyang katawan sa morgue. Pagkatapos ang eksena ay napunta sa kasalukuyan, nagtataka si All For One kung si Bakugo ay descendant ni Kudo, pero ito ay magiging imposible. Pinatay niya ang lahat ng kanyang pamilya at ang lahat ng babae at bata na malapit sa kanya. Bukod dito, kung si Kudo at Bakugo ay magkamag-anak, mapapansin ito ni All For One noong nagkatagpo sila sa Camino. Pagkatapos sa wakas ito ay nag-click, ito ay sa mata. Hindi tulad sa Camino, ang mata ni Bakugo ngayon ay pinapakita ang kanyang determinasyon para talunin si All For One, katulad ni Kudo. Si All For One ay hindi maaaring magpatuloy na makipaglaban, at mas lalong maging bata, dahil kailangan pa rin niyang makipaglaban kung siya ay makakarating kay Shigaraki. Kaya sa sandaling ito nagdesisyon siyang linisan ang 2 niyang layunin na patayin si Bakugo at pumunta kay Shigaraki sa pamamagitan ng paggamit niya ng lahat ng kanyang quirk ng magkakasabay. Ang vestige ni Yoichi ay nakaramdam ng isang bagay na dumarating at kung ano ang sumunod ay marahil ang pinaka-nakakamanghang double spread na ginuhit ni Horikoshi. Ginagamit ni All For One ang lahat ng uri ng kapangyarihan na may ilang ulo ang lumalabas sa kanyang katawan habang sinasabing release every quirk factor All For One goal. Napagtanto ni Edgeshot na ang plano ni All For One ay gamitin ang lahat ng volume ng enerhiya para itulak ang kanyang sarili pasulong sa hindi kapani-paniwalang bilis, at napansin ni All Might na sa paggawa niya nito siya ay babalik sa pagiging sanggol na nangangahulugang ito ang huling sugal ni All For One.
Tiningnan ni Bakugo ang malahalimaw na bagay sa kanyang harapan at ngumiting sinasabing ikaw ba ay hangal, walang paraan na ang hangal na bagay na ito ay mananalo, katapusan ng chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood.